Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin itong nangyaring budget hearing ng NEDA kung saan sinasabi nila na hindi ka na raw mahirap kung kaya mong gumastos sa isang kainan ng halagang 21 pesos per meal to ha. So sa loob ng isang araw, almost 63 pesos ang kailangan mo lang gastusin para masabi mong hindi ka na mahirap. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot muna yung subscribe button at the same time palike na rin muna ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin natin tong balitan to para masabi natin hindi na tayo mahirap. Hindi ka raw mahirap kung afford mo ang 21 pesos pataas sa bawat agahan, tanghalian at hapunan. Ayon yan sa NEDA na agad namang pinalagan ng mga senador. Nasa Putay, kahit naman hindi ka senador, papalag ka dyan eh. 21 pesos per meal sa loob ng isang araw, so 3 beses. Kung sa 21 pesos na meal, almusal, medyo baka pwede lumusot pa. Kasi may mabibili ka pang 15, 20 pesos na pang-almusal. Yung nga lang, mukhang hindi ka na makakapagkape. Diretsong ano na yan, diretsong kain lang talaga, tubig. So, 21 pesos. Anong mabibili mo sa 21 pesos pagdating ng tanghalian? Hello, Deda, anyari, 'di ba? Hindi ba kayo nanonood ng balita? Hindi ba kayo nakakakwentuhan ng mga kasama niyo sa bahay? Oo, alam natin mga may pera kayo, mayayaman kayo, hindi kayo namamalengke. Pero tanungin niyo muna yung mga kasama niyo sa bahay na pupunta ng palengke para man siguro mahimasmasan kayo kung ano nangyayari sa palengke. Sa bigas pa lang magkano na. Kahit pagsama-samahin mo pa kung ilang tao kayo sa bahay ninyo na mahirap, eh sabihin natin 21 pesos na yan, pagsama-samahin nyo, kung ilang tao meron sa isang pamilya, pumunta kayo ng palengke, tanungin nyo kung kakasya ba yung budget na yan. So, ano bang pinagagawa nitong NEDA na to? Ano pa kayo nasa isip ng mga to? frontline na balitang yan, si Mayan Los Baños. Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo? Magkakasya ba yan? Parang korneto lang, di ba? Ano, kung saan naabot yung 20 mo. Eh, yung korneto nga ngayon, hindi na 20 pesos eh, 25 pesos na. So, kulang pa ng 4 na piso para makabili ka ng korneto. Pero, ang pinag-uusapan dito, meal. So, pagkain para sa umagahan, tanghalian, hapunan. So, yung korneto, hindi natin may consider na pagkain yun. So, pwede yun sa merienda, kaso hindi pasok dahil 3 times a day lang yung pinagbabasihan dito ng NEDA. Sa isang dissenting meal. Base sa datos ng National Economic and Development Authority o NEDA noong 2023, mahirap ka kung 20 pesos lang ang afford mo. Seryoso? Pag 21 pesos, hindi ka na mahirap. So, ibig sabihin, umangat na yung antas ng buhay ng Pilipino under Marcos administration. Kumbaga, papunta na tayo sa golden age of era dahil tumaas na ng piso yung budget ng isang mahirap. So, hindi na siya may consider na mahirap. Kung dati pang 20 pesos lang yung kasya niya, ngayon nadagdagan ng piso, hindi na siya mahirap. So, napakagaling ng nangyayari, ginawa ng Administrasyong Marcos. Naiangat niya na yung buhay ng Pilipino na umangat na yung kakayanan ng mga Pilipino na hindi na sila maging mahirap. So, maganda yung ginagawa ng Pangulong ng Administrasyong Marcos dahil marami ng may ahon sa kahirapan dahil lang sa piso. Tumaas na ang antas ng buhay ng isang Pilipino. Sa kada agahan, tanghalian at hapunan. Pero kung may 64 pesos ka pambuong araw o 21 pesos kada meal o higit pa, hindi ka na raw mahirap. Kinwestiyon yan kanina sa pagdinig ng Senado. 3 meals po yun, di ba? Tama. So parang lumalabas siya 20 pesos per person per day. Per meal. Per meal. Per meal. 20 pesos. Sa tingin niyo ba that number is
sufficient yung 20 pesos? The amount in terms of peso has been adjusted for inflation. Meaning kung if the basket is rice plus some viand, the value of that in say in 2010 or 2010. So, 21 pesos, kanin tsaka ulam, okay, mabibili mo dun sa dalawang yun. Eh, dun nga lang sana pumunta ka sa mga street foods. Yung kanin nga, magkano na? 12 pesos? Diba? So, ano yung ulamin mo? Fishball, kikiam, squid ball. Sa tukneneng medyo hindi nakakayanin kasi 5.20. So, hindi ka na makakapagkanin. So, anong uulamin mo rito? Calamares. Mga pinutol-putol na hotdog para lang mapagkasya yung 21 pesos. Hindi mo, hindi ko saan kaya galing tong planeta, tong NEDA chip na to? Na, saan niya nakukuha yung ganyang klaseng mga figures para sabihin mong makakabili ka ng disenteng pagkain sa halagang 21 pesos. Di ba? Sana hamunin to ng sana kung may isang senador dyan medyo matikas-tikas sana hinamon itong NEDA chip na to. Sige, punta tayo sa labas, bigyan kita ng 21 pesos, bumili ka ng pagkain mo para sa tanghalian. Tingnan natin kung may mabibili ka. Grabe, 21 pesos. Siguro, nung panahon siguro, nung kabataan niya, pwede. Ilang taon na ba to? Baka nga yung nakita pa niyang figures na baka panahon pa nung siya elementarya. Doon pwede pa sigurong pumasok. Pero ngayon, sa panahon ngayon, 21 pesos pagkakasya mo sa tanghalian. Ano mabibili mo sa 21 pesos na yan? Kasi may inflation na after so many years, that is accounted for. Paliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi nila binabago ang threshold o batayan ng pagiging mahirap nang sa gayon ay matrack kung may epekto ba ang programa ng gobyerno sa kahirapan. Pero siguro nakinig to kay Gadon. Diba? Kasi sabi ni Gadon, wala na raw mahirap na Pilipino ngayon Dahil naiangat na raw ni Bongbong Marcos yung yung antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Kaya nga 'di ba may bagong Pilipinas, na sila pautot na so bagong Pilipinas na. So naiangat na yung buhay ng mga Pilipino. So ito yung siguro pinaniniwalaan nitong NEDA chip na to, si Gadon, na ewan ko saan ba nakuha ni Gadon yung kanyang impormasyon na di mo alam kung nagpapapogi lang o talagang ginagawang tanga yung presidente natin sa mga nilalabas nilang report. Diba? Isipin nyo yung sa DPWH, yung sa flood control project. Siyempre, yung mga sekretary na yan, alter ego ng Pangulo yan Diba? May mga yan. So bago sila bago sila magsalita sa mga press con, sa mga ganyang klaseng hearing, siguro naman nagbibigay sila ng report sa Pangulo natin para at least may alam yung Pangulo natin kung ano yung mga sasabihin ng kanyang mga sekretary dahil alter ego nga niya yan, di ba? So, hindi natin alam kung si Pangulong Bongbong Marcos kung binibigyan ba siya o binabaliwala ng kanyang mga sekretary or talagang masyado lang siyang paniwalain sa mga sekretary niya na hindi niya dino-double check or hindi niya nakikita o nagbubulag-bulagan lang siya sa nangyayari talaga. Pero mo, siguro naman nabanggit yan ni itong NEDA chip na to kay Pangulong Marcos na yung 21 pesos hindi ka na mahirap. At siguro yun ang pinaniwalaan ni Bongbong Marcos. Kaya hanggang ngayon, tahimik pa rin siya sa mga issue. At kung makapansin nyo, hindi siya naglalabas ngayon. Dahil siguro kampante na siya na sabi sa kanya, umangat na yung buhay ng Pilipino dahil 21 pesos is decente na yung makakuha nilang pagkain. Pero aminado si Balisacan na kailangan na nga itong i-review lalo't pataas ang inflation rate. Relative prices have changed kasi nga nakita natin yung price of rice inflation there has been over 20% for the last couple of months. No? So obviously, doon lang talagang ubos na yung 20 pesos per ano.
Kinuwenta naman Tingnan mo, kahit siya alam niya na hindi obra yung 21 pesos dun sa portion pa lang ng inflation pagdating sa bigas, 'di ba? Pero inireport niya pa rin dito na posible binigyan niya rin ng report si Bongbong Marcos na yung 21 pesos is sapat na umangat na yung pamumuhay ng buhay. So, siguro parang binola nila dito si Bongbong Marcos na sinasabi nila, oy boss, umangat na yung pamumuhay ng Pilipino kasi dati 20 pesos lang yung kaya nilang i-afford na gamit, pambili ng kanilang disenteng pagkain. Ngayon, 21 pesos is pwede na. Masasabi na natin na angat nila yung buhay nila. So siguro paniniwalaan yun ni Bongbong Marcos, kaya o pinapaniwala nila o nabola nila si Bongbong Marcos at ito naman si Marcos naniwala naman dahil nga yung tiwala niya, dahil nga pinababayaan niya lang yung mga sekretary niyang dumiskarte dahil hindi naman siya hands-on dahil ang pananaw niya sa buhay, kayo nilagay ko dyan, kayo magtrabaho. Desisyonan nyo yan. Kumbaga, bigyan nyo lang ako ng report. So, siguro ganun yung direktiba niya. Kaya ito, kung ano lang yung mga nire-report sa kanya ng mga tao niya, kahit na magmukha na siyang katatawanan dyan, ina-accept na lang ni Bongbong Marcos. Senator Joel Villanueva ang poverty threshold o yung panukat para masabing mahirap ang isang tao. Itinuturing na mahirap kung ang budget mo kada buwan ay nasa 2,775 pesos. Katumbas yan ng 92 pesos and 50 centavos na arawang budget. Ang halaga raw na yan ay maaring makatugon sa pinaka-minimum na pangailangan gaya ng pagkain. Pero kung titignan ang presyo ng mga bilihin, good luck kung kasya. Ang bigas, umaabot sa 65 pesos kada kilo. Ang manok, nasa 230 pesos kada kilo. At matindi, mas mahal pa sa manok ang galunggong na umaabot sa 280 pesos per kilo. Yan ba? Hindi ba nakikita ng NEDA yan? Diba? Galing yan sa Department of Agriculture, napapanood sa TV, napapanood kung saan social media, na ang presyon ngayon ganyan. Hindi ba marunong itong mga mag-compute? Basic computation lang yan. Di ba? Biruin mo 65 pesos per kilong bigas. Doon pa lang sa 20, pagsamahin mo na yung 3 araw na isang tao, kulang pa. 63 pesos lang. Sa 1 kilo, 65. Ano pang uulamin itong mga to? Ewan ko, saan ba galing itong sakit sa bangs ng itong pinag-report nitong NEDA na to? Swerte ka pa kung walking distance lang ang palengke dahil kung hindi, dagdag budget ang pamasahe sa jeep na 26 pesos balikan. The question is, kaya bang matustusan yung kanilang mga pangunahing pangangailangan kagaya ng pagkain, tirahan, kalusugan, edukasyon at iba pa. Hindi ko alam kung saan aabot yung 92.50. Hindi ko alam kung kailangan pang i-memorize. Sa kabila nito, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto sa simula ng pagdinig na mahigit 2 milyong Pilipino na ang naiahon sa kahirapan. Naniniwala ka doon? Siguro, kung pagbabasihan nila yung 21 pesos na budget na yan per meal, 2.5 billion ngayon na iahon. So, malamang dahil sa economic manager ni Bongbong Marcos yung nagsalita niya, malamang paniniwalaan ni Bongbong Marcos yan na nakapagpaahon na pala tayo ng 2.5 billion na Pilipino na hindi na mahirap. So, effective yung ating bagong Pilipinas, bagong muka. Diba? So, tuwang-tuwa na si Bongbong Marcos sa mga re-report ng kanyang mga economic manager, ng kanyang mga secretary, na hindi niya bini-verify kung totoo ba talaga, kung may katotohanan. Sa bagay, advisor nga naman niya si Gadon na isa sa sabihin natin, pinaka-sip-sip sa administrasyon ni Bongbong Marcos na talagang sinasamba niya itong si Bongbong Marcos. At ito na si Marcos naman, mukhang paniwalain at kumbaga, hindi alam yung nangyayari sa grounds. Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte na kapag ang
leader natin hindi alam yung nangyayari sa grounds at ang alam lang mag-happy-happy, hindi talaga nararamdaman kung ano yung hirap na nangyayari sa mga kababayan natin. Biruin mo, kahit magpa-survey tayo diyan, hindi totoong 2.5 million yung umahon. Marami nga nagsasabi mas naging mahirap pa sila ngayon dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Biruin nyo, yung isdang galunggong na supposedly dapat isda nga mas mura, di ba? Hindi na nga kaya i-afford ng mahihirap yan. Nangyayari nga yung galunggong pang mayaman na lang di ba? So, ay nako, saan ba nanggagaling itong mga NEDA na to, itong mga economic manager ni Marcos? Favorable conditions, we are on course to become an upper middle income country by 2025. Ibig sabihin nito, makakaasa tayong mas tataas ang kabuuang kita ng bawat Pilipino. Ano tataas ang kita ng kita ng bawat Pilipino? Sa minimum wage nga lang, kulang na yung kinikita ng mga Pilipino sa taas ng bilihin. Paanong kikita ang Pilipino? Yung karamihan nga dyan, minimum wage earner, baon pa sa utang. Wala nga sila na itatabi. Paano nyo nasabing dadami pa yung Pilipinong lalaki pa yung kikitain nila? Gusto naman ng mga senador na makita kung tugma ba ang numero sa totoong nararanasan ng mga Pilipino ngayon. Muli raw sisilipin ng NEDA ang kanilang datos at ipagpapatuloy ng mga senador. Ewan ko, saan ba nakukuha nitong mga tao ni Bongbong Marcos yung mga figures na yan? Na 21 pesos, saan nila kukunin yan? Ang extra rice nga lang sa fast food, magkano na 30 pesos. So ano pa mangyayari dun sa natitirang, kumbaga abonado ka pa. Diba? So ano pang kakainin mo diyan kung mamamasahe ka pa. So ano na? So sino kaya nagbigay dito ng figures sa mga to at paniwalang-paniwala sila na kasya yung perang ganon para matustusan yung pang-araw-araw ng isang Pilipino. So tingnan natin, abangan natin kung ano yung magiging statement dito ni Bongbong Marcos kung magsasalita siya. Pero sa tingin ko, hindi na siya magsasalita dyan dahil baka may magbulong na sa kanya, nasablay talaga yung mga pinag-report ng mga tao niya. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.